Walang problema sa ilang senador na isapubliko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasunod yan ng bagong hakbang ng Office of the Ombudsman. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos luwagan ng Office of the Ombudsman ang restrictions para maisapubliko ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno, may mga senador na sumasang-ayon dito. Sabi ni Senate President Tito Soto III, walang issue ito sa Senado. Noon pa man daw, noong Senate President siya, sa ilang nakalipas na Kongreso, pinapayagan nila na maisapubliko ang mga SALN. Si Senador J.V. Ejercito naniniwalang napapanahon ang hakbang ng Ombudsman. Ngayon naghahanap ang publiko ng transparency sa harap ng flood control scandal. Pabor din sina Senador Sherwin Gatchalian at Senador Bam Aquino na isapubliko ang mga SALN. Itong pagiging normal ng transparency, mahalaga ito. At sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Para sa akin naman, kung wala kang tinatago, walang problemang ilabas yung SALN. Like in my case, kung may nagre-request dito, wala pa akong tina-turn down. Si Senador Kiko Pangilinan naman bukas din na isapubliko ang kanyang SALN. Pero may mungkahi siya kung sino ang dapat umpisahan. Sa tweet nyo, sabi nyo dapat ilabas din yung SALN ni dating Ombudsman Martires. Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya? Di ba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit. Para kay Senadora Risa Hontiveros, wala ring problema na isapubliko ang mga SALN. Pero pinatutsadahan niya ang dating pulisiya at tinawag itong unconstitutional. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.